ayon po sa mga awit 8, 5-9 mga kapatid. At babasahin ko po sa English, "Yet thou hast made him less than God, and thou dost crown him with glory and honor. Thou hast given him dominion over the works of thy hand. All sheep, or thou hast put all things under his feet, all sheep and oxen, and also the beasts of the field, the birds of the air, and the fish of the sea, whatever passes along the path of the sea. O Lord our God, how majestic is the name in all the earth." Muli palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Allow me to preach to you today, this morning, ang kabalintunaan ng tao. The paradox of man. The paradox of man, mga kapatid. Hallelujah. Bago po kayo uupo, sabihin niyo sa inyong katabi, ang ating Diyos ay pag-ibig. Please be seated, mga kapatid. Welcome, Sister Sina, sa tahanan ng Diyos. Of course, in such a short notice, we thought, mga kapatid, na wala pong delegation na manggagaling sa ating Central. Ngunit, salamat at narito po ang isang manggagawa sa Central para sa ating practice mamaya. And we welcome our sister from the Central. Praise God. Pwede ba natin paramdam sa kanya na we welcome her? Hallelujah. And we're so happy to have her. And also, welcome po sa ating mga kapatiran na narito. Dahil mga kapatid, of course, alam niyo po, sa araw ding ito ay mayroon pong ibang ginagawa ang ating pong mga kababayan. Sila po, mga kapatid, ay nagtungo sa mga lugar na kung saan sila ay nagtipon-tipon para mag-rally at para iparanas at perinig nila ang kanilang kalungkutan at puot sa nangyayaring korupsyon sa ating bayan. Pero ang mga tao ng Diyos, mga kapatid, inuuna natin talaga ang pagsamba at pagpupuri sa ating Panginoon. Umulan, bumagyo, tayo po ay sasamba, pupuri sa ating Panginoon. Hindi naman ibig sabihin hindi tayo sumama sa kanila, hindi tayo nakikisa. Dahil bilang mananampalatayang tunay, ayaw po natin ng kabuktutan, korupsyon at pandaraya ng tao sa kapwa niya tao. At alam natin ang pandaraya sa kapwa-tao ay pandaraya rin laban sa ating Diyos. Kaya nakikiisa tayo, mga kapatid, kung ito lang naman ang layunin ng mga rally sa paligid. Dahil tayo maka-Diyos, mga kapatid, ayaw natin ng kabuktutan. Pero purihin ang Lord, mas importante pa rin sa atin na masambat mapuri ang Diyos at makinig ng kanyang buhay na salita. Worthy of our trust. Karapat-dapat ang Diyos sa ating tiwala. At dahil po, mga kapatid, napansin natin dito sa awit 8, 5-9, binanggit na ang tao ay ilinagay ng Diyos sa isang kalagayan na higit na mas mataas kesa sa iba niyang kanyang nilikha. A little lower than angels, wika nga. Mataas ang kinalaglagyan ng tao, mga kapatid. Ang kabalintunaan ng tao dito, mga kapatid, ay kapansin-pansin. Ang kabaliktaran, mga kapatid, sa ating pong nakikita, bakit ilalagay ng Diyos na ang tao ay maging parang assistant niya o vice-hari? Alam niyo yung vice-hari? Yung sumunod sa hari. Yung tagapamahala niya. Bakit tao ang linagay niya? Samantalang ang tao ay pansamantala lang, mortal, nagkakamali, malilimutin, mahina, maliit, hindi maaasahan. Bakit kaya ang tao pa ang binigyan ng Diyos ng ganitong tinatawag na pribilehiyo maging kanyang kinatawan? Mga kapatid, mga kaibigan, ang tawag pa nga ng iba, gobernador. Kung ang Diyos hari, may gobernador siya dito. Sino raw yon? Tao. Palakpakan po natin ang Diyos.
You have created him less than God. Nilikha mo siya na mas mababa sa Diyos. There is a paradox we will observe. Sana kung malakas yung tao, sana kung matalino siya sa sarili niyang lakas, ay pwede nga talaga siyang ilagay na gobernador o katiwala. Pero mga kapatid, mga kaibigan, ang Diyos ay kailangan bigyan ng pagtitiwala. Alam niya kasi ang kanyang ginagawa. Kaya sa araw na ito, mga kapatid, sundan natin ang mensahe na ito na nagsasaad na bagamat tayo ay mahina, maliit at nagkakamali, but God appointed him his viceroy on earth. Pinili niya ang tao na maging kanyang katiwala, kanyang kinatawan bilang hari sa lupa at gobernador o sa makatuwid, vice-hari. Kung dito mga kapatid sa lupa may vice-presidente, sa presidente, ang Diyos may vice-hari. Tao. Woo! Hallelujah! Church, verse 26 mga kapatid of Genesis 1, 26 to 27, nung linikha ng Diyos mga kapatid ang tao, then God said, let us make man in our image, after our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea, and over the birds in the air, and over the cattle, and over all the earth, and over all creeping thing that creeps upon the earth. Let us make man after our, plural, pastor. Plural yan. Alam niyo mga kapatid, hindi ibig sabihin plural dito marami ang naglulumikha. Ha? Nung sinabi rito, let us make man, ay may kausap po ang Diyos. Nung siya'y lumilikha, mayroon pong audience na saksi sa kanyang paglikha. Tulad mga kapatid, kung sasabihin ko, tayo ay gumawa at sumulat ngayon ng J. Let us write J. Okay, J. Lahat ba tayo sumulat ng J? Di ba ako lang? Pero ang ginamit natin marami. Kasi sinabi ko, let us make J or write J in the air. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Akala nung iba, marami yung lumikha kasi as, plural. Pag sinabing plural, sa Tagalog, sabihin nyo sa inyong katabi, mga. O marami. May kausap nga ang Lord habang siya lumilikha. Let us make man after our image. Ayun. Paano mo napatunayan na iisa lang ang gumawa na Panginoon dyan? Basahin mo yung second verse na sumunod. Verse 27. Please hear it. It says, so God created man in His, oh my Lord, own image. In the image of God, He created him. Male and female, He created them. Singular. Iisa. Singular. Kaya kayo mga kapatid na may mga kausap na iba po ang kanilang paniniwala sa Diyos at sila'y naniniwala sa paghati ng iisang Diyos na ang Diyos ay first person, second person, third person. Marahil sila po'y naligaw dahil ginagamit nila yung Hebrew title na Elohim. Nakikinig po kayo? Elohim is attributed to God, but also to false gods. Nakuha nyo? Yung Hebrew word na yan, pwedeng gamitin sa ating Panginoon, Diyos, na tunay, pero ginagamit din sa mga hindi totoong Diyos like Baal and others. Kaya, katakataka pero totoo, kapag yung Elohim na salitang Hebrew tungkol sa Diyos ay pinatungkol sa Panginoon na tunay, it always being plural, reverts to singular.
Kapag ito'y ginagamit sa nag-iisang Diyos, sasabihin, Elohim, patungkol sa tunay na Diyos, palagi ang ibig sabihin doon, iisa lang na Diyos na yun, ng Israel. The one true God, singular. Woo! Praise the name of the Lord. Church, the one true God is always identified and described as Elohim, meaning singular. Katakataka pero totoo. Tawagin niyo yung Diyos ng Grego, Diyos ng mga Hellenistic, Diyos ng mga ibang mga tao, mga kapatid, sa Asia o sa Africa, etc. Marami gods with a small letter G. Pero kapag Elohim, sinabi sa Panginoong Diyos natin, ng Israel, na nag-iisa, singular ang patungkol nito. Nagtatransform po yung salita. At kahit saan nyo po tingnan yan, kahit mga ibang tao o ibang pananampalataya na iba sa atin, sasabihin nila, totoo ang sinasabi ng pastor ninyo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Woo! Hallelujah! One God! So, malinaw mga kapatid, yung lumikha sa atin, iisa lang. So, although the psalm has this high view of man, it's not the praise of man, but the praise of God. That the Hebrew or the Bible describe it as. Now, for the Hebrew, it is God who is the wonder of it all. Kung meron mang kahanga-hanga talaga, hindi talaga yung tao, kundi yung lumikha sa tao. Kayo ba isang ayon dun sa sinabi ng Biblia? Na kung merong kahanga-hanga dito sa ating pinag-usapan, kung kahanga-hanga yung tao, dahil yung tao nga, napakagandang pagkakagawa, di ba? May utak, may mata, may hininga, meron siyang digestive system, meron siyang heart, mga kapatid, may kidney, etc. Pag may sakit yung isang kidney take over, so buhay pa rin yung tao. Ang ganda ng paglikha ng Diyos sa tao. Amen. There's no room for debate anymore. But yung glory talaga napupunta sa Diyos. Kasi babalik Sino gumawa sa tao? Ang Diyos. Kaya ang Hebrew, mga kapatid, ang Bible, ang salita ng Diyos, wala pong binibigyan talaga ng papurit, paghanga na higit kaysa sa tao. Sa Diyos lahat ang papuri. To God be all the glory. No wonder ang sabi po ng Bible, dito sa ating pong binasa kanina, O Lord, our Lord, how majestic is thy name in all the earth. Kung wonderful yung tao na nilikha niya, yung lumikha lalo na. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Worthy of our trust. Mga kapatid, ikalawa, at bago ako magpunta sa ikalawa, kailangan mga kapatid, sinabi rito, it is God who is the wonder of it all. Kahanga-hanga ang ating Diyos na buhay. In the Old Testament, sa Lumang Tipan, human dignity has no value of its own. Wala pong halaga ang dignidad ng tao, but the value as a gift from God. Ay, totoo yan. Hindi mo pwedeng sabihin, I'm valuable sa iyong sariling kalakasan. Kung meron man nagsabi kay mahalaga, ito ang Diyos na nagbigay sa iyo ng kahalagahan. Hindi yung sarili mo maghahalaga sa iyo. Ang Diyos nagbigay sa iyo ng halaga. Kaya nga sinasabi niya, hindi ka simple na nilikha niya. Nilikha ka niya sa sarili niyang wangis. Importante ka sa Kanya. At ang nagbigay ng halaga sa iyo, hindi sarili mo, ang Diyos ang nagbigay sa iyo ng halaga. Mahalaga ka sa akin, love. Di ba? Uusap yung mga magmamahalan, Mahalaga ka sa akin. Bago mo sabihin yan, ang una nagbigay ng halaga doon sa minamahal mo, ang Diyos. Purihin ang pangalan ng Diyos. Pangalawa, this leads us to the second truth.
that man's dominion over creation is not an achievement. Hindi ibig sabihin pinagkatiwalaan tayo ng Diyos para tayo ang maging bise, hari, o tayo mamahala sa nilikha ng Diyos sa lupa, ay ito po'y nakamit natin sa ating sariling katalinuhan at kalakasan. Kundi ito'y binigay na regalo, kaloob ng Diyos sa tao, na ang tao raw ang mamahala sa kanyang nilikha sa lupang ito. Palakpakan po natin ang ating Panginoong. Oh, mga kapatid, mga kaibigan, it is a gift of the Lord. In verse 5 and verse 6, the subject of all verb is God made, God gave, and God put. Ang Diyos, mga kapatid, ang gumawa, ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang naglagay. Lahat ng bagay sa ilalim ng paa ng mga tao, all the action came from God. Siya gumawa, siya lumikha, siya naglagay. Ano lang ginawa ng tao? Nakinabang o sumunod dun sa gusto ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ang kumilos ang Diyos. Binigay sa ating kaloob. Regalo. Ikatatlo, God's gift of dominion was not something into which man automatically entered. It was something into which he had to toil. Kahit sa panahon, mga kapatid ni Adan at Eva, mas maganda ang kalagayan nila dati. Kasi hindi naman sila kailangan talaga magtrabaho, meron ng mga bunga. May nagtanim na para sa kanila. Hindi nyo nahalata. Kaya nga sinabi ng Panginoon, sa lahat ng mga puno rito, itong nasa gitna, huwag nyong gagalawin yan. Patunay na dun sa ibang mga lugar, nagtamasa ng dami. Damsan damakmak, mga kapatid, yung mga prutas, mga pagkain na nagkalat sa hardin ng Eden. Ngunit katakataka pero totoo. Yung pinagbawal ng Lord, yung pa ang pinagdiskitahan ng tao. Kaya yung creation, mga kapatid, sabi nga, all creation cry, holy, ay banal ang Diyos. Nung nilikha niya lahat, ang kanyang layunin sa tao, mabuhay ng habang buhay. Amen. Hinanda niya lahat. Pero kapansin-pansin, yung mga bakal, yung mga ginto, yung mga pilak sa ilalim ng lupa, lumabas ba bigla para makita ni Adan at Eva magamit nila sa kanilang gamit sa bahay or what? Hindi. Kailangan hukayin po nila, magtrabaho rin sila. Napansin niyo yon? It's not everything is automatic, no. Yes, it's easier before. Dahil sila'y inosente, hindi pa po sila nagkakasala. Kaya nung nagkasala ang tao, doon na po nagkaroon ng sumpa na mamamatay ang tao. Na yung babae na asawa, pag siya nabuntis, manganganak siya. At tila kalahati ng kanyang paa, isa sa paan niya ay nakalubog, mga kapatid, sa libingan. Delikado ang kanyang kalagayan pag siya ay nanganganak. Kasama sa sumpa ng Diyos sa taong nagkasala sa Panginoon. In His time, He made everything beautiful. Oh, ang ganda ng ginawa ng Diyos sa kanyang nilikha, mga kapatid, ang mga animals, ang bundok, ang lahat, mga ibon, etc. Napakaganda. Sabi nga, everything He did in His time, beautiful. Pero ang kasalanan, yun ang sumira doon sa magandang nilikha ng Diyos. Kaya, nagkaroon po ng problema na dapat ang Diyos din ang sasagot. Ang Diyos din ang aayos. Na plinano niya noong unang panahon. At the foundation of the earth, a lamb was slain. Doon pa lang, mga kapatid, wala pa tayo sa lupang ito, hindi pa tayo pinanganganak, plinano ng Diyos na siya, Diyos, magiging tao. Tutubusin niya ang tao. Makikipag-ayos ang tao sa kanya at patatawarin niya ang mga tao at ililigtas niya. Dahil ang tao, mga kapatid, malapit sa ating Panginoon. Ano sabi sa John 3:16? God so loved the world. Pastor, ano sinasabing love not the world? Ibang magkaiba po yun. Doon sa God so loved the world, ang world dito yung tao.
Mahal ng Diyos ang tao. Matuwid man o makasalanan. Mahal ng Diyos yan. Pero ayaw niya yung kasalanan. Kaya gumawa siya ng solusyon. Ang Diyos naging tao. Dying on the cross. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Linibing, nabuhay na namang muli para tubusin ang taong nagkasala laban sa Diyos. God so loved the world. Ano yung love not the world? Yung love not the world, yung world dito, ang ibig sabihin kasalanan. Nakukuha nyo? Yung sinabing love not the world, neither the things of the world, kasalanan po ito. Na hindi dapat minamahal ng tao. Lalong-lalo na mananampalataya. Lalong-lalo na iniligtas na ng Panginoon. Kasi alam natin yung pagkakaiba ng sanlibutan, ng ibig sabihin tao na kailangan ng kaligtasan, at yung sanlibutan na ibig sabihin naman kasalanan. Magkaiba. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sana naintindihan ninyo ito. Church, hallelujah. God's gift of dominion was not something into which man automatically entered. It was something to which he had to toil. Kailangan ikaw ay magsumikap. God did not give man something ready-made. Kumbaga kailangan rin kumilos ang tao. And He gave him potential, creativity, yung pagiging malikhain. In the earliest days, man's dominion was over animals that he either destroyed or tamed for their service. Bakit kaya ang ginawa ng Diyos sa mga hayop, yung mga sobrang lalaking mga hayop na ngamatay? Napansin nyo mga kapatid, yung mga animals natin ngayon, leon, giraffe, balyena, ang lalaki, no? Kaya nyo bang lumangoy mga kapatid sa dagat, tapos yung meron doon, tawag doon, yung whale shark? Ano ba tawag sa Tagalog doon? Yung butanding? Yung medyo malaking ang isda, makatabi mo sa dagat, natatakot ka. Yung butanding pagkalaki-laki. Oh. Pero yung iba, no? Nung swimming lang sila, nagpipapicture sa ilalim ng dagat. Ano yung sinasabi mo, Pastor, yung mga wild animals na kailangan paslangin at puksain ng Lord para ang tao magpatuloy sa kanyang pamamahala sa lupang ito? Mga dinosaur. Na-imagine nyo kung yung dinosaur buhay pa. Pupunta ka mga kapatid sa isang mall, meron doon malaking Tyrannosaurus Rex na gutom, hinahantay na pagkain, ikaw na yung bumubungad doon. O ano mangyayari sa iyo doon mga kapatid? So nakita natin kaayusan. Kaya pag nakita natin yung mga malalaking buto, mga mastodon, yung mga kung anong saber-tooth cat, o yung mga dating mga nilikha ng Diyos, bakit kaya nangamatay sila? Nangaubos sila? Yan ay kapahintulutan ng Diyos para ang tao patuloy ang kanyang pagiging busy hari sa lupang ito. At hindi yung animal, mga kapatid, ang siya maghari sa mundong ito. Totoo ang salita ng Diyos. Nilikha niya ang tao na higit na mas mataas sa maraming nilikha. Nakala natin yung dinosaur parang kwentong bata lang, no? Para sa mga anak natin. Para sa Sunday school, ikikwento yung mga dinosaur. Hindi po. May connection po yan sa atin. Dahil nga sinabi at nasulat na ang tao ay inangat ng Panginoon. Hallelujah. Kaya mga kapatid, makita natin na God gave man dominion at a price. Earth bears its crop, but only if ground is tilled and seed is sown. The crop, mga kapatid, is tended. There are metals in the ground, but they must be dug. Kailangan hukayin mo yung mga minerals at mga ginto at mga pilak na nasa ilalim ng lupa. At hindi ito biglang lalabas at uusbong para sa ating pag-ani lamang. Kailangan ito hukayin mo. Kailangan natin magtrabaho. Kailangan natin magtrabaho. Palakpakan po natin ang ating Diyos. With toil and sweat, they have to be shaped and formed.
Nature will reveal her secrets, but only at the price of study and research and often sacrifice. God gave man dominion, but it is dominion whose potential man must make real. Nasa atin, mga kapatid, itong binigay na potensyal ng Panginoon. Nalulungkot po tayo, mga kapatid, sa ating pong naririnig ngayon, na binigyan tayo ng potensyal ng Diyos sa katalinuhan, karunungan, pero ginagamit po ng tao sa mali. Gusto ko pong daanan, mga kapatid, yung sinasabi ng marami ngayon na you only live once. Ang tinatawag nila na YOLO. Kung ikaw'y nabuhay lang ng isang beses, kailangan enjoy mo yung nag-iisa mong buhay. Kailangan ikaw ay yung hindi mo naramdaman dati nung ikaw'y nag-aaral dahil ikaw'y nagkakaroon lang ng allowance mula sa parents mo na kulang sa talaga sa tingin mo. Ngayon ay ikaw'y may kita, bilihin mo na lahat ng iyong gusto. Because your philosophy is, you only live once. Pero tatandaan nyo, mga kapatid, na bagamat totoo na ikaw na nagtatrabaho na ngayon, kasi marami dati rito nag-aaral pa pero marami rin ngayon, graduate na, may trabaho na. And sometimes they have this belief, I have to enjoy the fruits of my labor. And there's nothing wrong with that. Hindi ko sinasabing mali ito. Pero kailangan balansehin mo ang iyong sarili. Bagamat totoo yung sinasabing you only live once, totoo rin po, mga kapatid, yung kasabihang you only grow old once. Yogo. Kanina YOLO. Pero on the other hand, yogo. You only grow old once. So kung ikaw bata ka ngayon, at isa lang ang buhay mo, at totoo yan, paano sa pagtanda mo? Paano ka gumagastos? Paano ka nabubuhay? Dalawang bagay pansinin natin. Needs and wants. Tama? Yung kailangan mo ba na yan, pwede mo pagpaliban? Pag yung kailangan mo na yan, pwede mo ipagpaliban, wants lang po yan. Gusto mo lang yan o baka luho lang yan. Ang kailangan mong bigyan pansin, yung needs. Ito yung kailangan mong ayusin na obligasyon na dapat mong ayusin para tuloy-tuloy yung iyong buhay. Example, Meralco. Ano yan? Wants lang ba yan? Or needs? Isang buwan ka lang di magbayad dyan, putol ka, mga kapatid. Dito lang, ilang beses tayo naputulan, mga kapatid. Pastor, grabe ka naman. Church kayo, hindi kayo nagbabayad. Oy, hindi totoo yung mga naririnig nyong mga false news dyan sa paligid. Ang daming truck na pagkalaki-laki. Oh my Lord, anong ginagawa nila dun sa nananahimik nating kuryente? Yung kordon, kordon. Yung ating kuryente, mapuputol. Kaya pag nababalitaan nila, putol yung kuryente ng church. Totoong putol, hindi dahil hindi tayo nagbabayad. Yung mga truck, sister, ilang beses pagpupunta kami dito, bakit walang ilaw? Makatitinginan yung mga kapatid, nakatingin sa akin, Pastor, baka hindi ka nagbayad. Nagbayad ako, bakit ganyan? Yung pala napuputol nung truck, mga kapatid, hindi lang isang beses, sis. Kaya nakakahiya o nakikisaksak kami ng kuryente dyan sa kabila. Kaibigan ni Sister Angel, tama ba? Nakakahiya, no? Pero mga kapatid, okay lang, tuloy pa rin. Walang kuryente, may kuryente, puri pa rin sa Panginoon. Samba pa rin sa Diyos. Pero abala. Ano ang aking mapapayo sa inyo? Pastor, anong magagawa ko? Gusto kong bumili ng makabagong, hindi ko babanggitin yung brand. Pero sabi ng doktor, kung kumakain ka ng ganon, a blank a day keeps the doctor away. May bago nang lumalabas. Pastor, okay naman. Itong nabili ko ngayon, last year, ngayon may bago na. Konti na lang dadagdag ko. Makukuha ko na yung bago. Ang ganda ng katwiran mo. Sa totoo lang, yung presyo ng cellphone mo na yan, bibili ka ng maganda rin matino, mga 3 siguro, or baka 4 pa. Sa totoo lang, ito po ang katotohanan. Sa mga kabataan, kung sa matatanda,
para sa aming medyo magulang na matatanda, luho lang yan. Luho lang yan. Bakit ka bibili ng ganyan? Pero doon sa mga kabataan, mga barkada ko ganito lahat eh. Tapos sa akin ganito lang. Kailangan pareho kami. Dapat cool kami lahat. Pag nagtabi kami sa coffee shop, lahat kami ganito yung aming cellphone. Yung hindi masyado nakakalayo. So hindi na siya, luho. Para sa kanya, naging need na. Pero sa totoo lang, hindi siya need. Tingnan nyo yung pag-iisip ng mga mayayaman ng Taipan na tinatawag. Alam mo yung Taipan? Hindi Taiwan, Taipan. Yung mga mayayamang, mga matagal nang nagtrabaho, kaya mayayaman na sila ngayon. Tingnan nyo yung mga relos nila. Ang pangalan, mga kapatid, gawa sa Japan. Bakit ganyan lang kasimple, sir? Pwede ka naman bumili ng mga Philip Patek o yung mga Philip Stein o yung mga, tawag doon, mga mamahalin na gawa sa Switzerland. Bakit ganyan lang? Ang sabi nung Taipan, kasi ang importante sa akin yung oras lang eh. Basta tama yung sinasabi ng orasan na aking suot. Kahit na simple ito at mura, hindi mo naman sabihin mumurahin, kundi mura lang, kumpara dun sa mga mamahalin. Okay na. Ayun, marunong. Bakit? Kasi yung you only live once, totoo, pero you also grow old once also. Are you prepared for that time? Hindi ka pwedeng maghahanda at magtipon ng savings na matanda ka na at doon ka pa magsisimula mag-ipon. Dapat kung bata ka pa lang, piniprepare mo na yung retirement mo. Pastor, grabe ka naman. Kagagraduate ko lang, retirement ko na iniisip. Dapat kasi balanse. Kasi, ang formula na sinusunod dyan, bolo. Ano yung bolo na yan? Balance. Are you listening? Tingnan ko yung notes ko. Balance on luxury and obligation. Pwede kang, di ba, minsan-minsan magkape ng medyo mahal. Pero ang dami mga kapatid ng kape masasarap, mga kapatid na hindi ka gagastos. Gusto mo yung nandoon ka, nakikita, may inom si engineer doon. No? Oh. Sandali lang, mamayang konti, paalisin ka na kasi nahiya ka naman kasi isa lang kape ininom mo. Di ba? Sasabihin nila, tagal-tagal naman ito umalis. Wala naman nagsasabi sa iyo noon pero feeling mo ganun. Hindi yan need. Once lang po yan. Walang pumapalakpak. Kailangan balanse. Yung luxury at obligation. Ilan dito mga kapatid na graduate na? Kailangan maghanap ka ng trabaho. Pag nagkaroon ka ng trabaho, magbigay ka ng gift sa magulang mo. Huwag mo na hantayin, anak, magbigay ka. Huwag. Sarili na. Kasi gumagamit ka ng kuryente sa bahay. Sa Amerika, 18 years old, out of the house ka na. Hindi ka pa nga graduate eh. Kaya yung mga nagka-college doon, nagkakautang-utang. Kasi hindi po sila handa. Pero sa atin, dito sa Pilipinas, minsan, ilang taon na yung anak, akong bahala sa kape, pagkain, gito ganyan. Hanggang sa nag-asawa na yung anak, at hindi pa nga, suporta pa rin yung magulang. Yung anak, nagiging bonjing. Nandiyan naman si papa at si mama eh. Kahit wala akong trabaho, okay, buhay ako. Paano matitrain yung mga anak, mga kapatid na maging matibay? Kailangan turuan mo na sila na maghanda, mga kapatid. Anak, binibless ka ng Lord, meron kang benta sa internet. Sige, ikaw na magbayad ng ng Converge. Magkano lang 1.8 per month. Nagagamit mo naman, di ba? Kasi nagbebenta ka online eh. Opo, sige po. Di okay na after 1 year. Nakaipon yung anak mo kasi ginagamit yung internet, siya na nagbabayad. O anak, di okay naman. Ikaw naman magbayad ng tubig. Hanggang halos lahat, ikaw na nagbabayad. Halos lahat. Kasi upa, libre naman eh. Training. Natitrain yung mga anak mo na pagdating sa panahon na sasabihin ng anak mo, Mapa,
Ano sasabihin mo, anak? Mag-aasawa na po ako. Ha? Bakit ngayon mo lang sinabi? Hindi ka nagpapahalata. Meron na po ako napupusuan. Bubukod na po kami. Ay pag ganyan, na-train mo yung anak mo. Mga kapatid, hindi yung puro tayo, mga kapatid na magulang. Di, kaya naman Akong bahala sa'yo. Support. Di alam, mga kapatid, yung sinusuportahan, hindi naman nagmamature. Kasi akala niya, tuloy-tuloy yung ayuda. Oh my goodness. Ano nangyari? Nakukuha nyo? Mabalik tayo sa YOLO. Hindi pangit na magkaroon ng luxury. Paminsan-minsan. Pag merong big na pumasok, pwede, konti. Pero mag-ipon ka. At bago mo isipin yung gastos, yung ikapu muna, unahin natin. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Lord, pag ako nagtrabaho, mag-iikapo ako. Halos palitan mo na nga yung owner dyan sa trabaho mo, hindi ka pa nag-iikapo. Di, nagbibigay naman ako ng handog hindi po yun ang katuruan natin dito sa Biblia Ikasampung bahagi, ibigay natin sa Diyos. At doon sa 90%, doon ka kukuha ng handog mo. Yung ikapo, pagsunod. Malakay 3:10. Yung handog, pag-ibig mo sa Diyos. Okay? Malinaw po Kaya pag ikaw, matagal ka na sa Lord at hindi ka pa nag-iikapo, nagdududa ka sa Diyos. Mas marunong ka pa sa Kanya. Di basta may binibigay ako, offering. Kaya yung blessing ng Lord, hindi pa talaga buo na matanggap mo. Kasi kailangan yung ikapo, ibalik mo sa Diyos. At pagka nasanay ka riyan, yung potential mo na bilang tao ng Diyos, naaabot mo yung improvement sa ating paglingkod sa Lord. Palakpakan po natin na ating. Mag-save. Huwag puro gastos. Birthday ni ganito. Anniversary ng ganito. Mount Sari. Mansari? Panahon namin ni Kamario, walang Mansari. Ano ba yan? Yung mga, yung pictorial sa kasal? Walang ganun sa panahon namin. Pastor, mala na yung panahon mo, iba na ngayon. Totoo. Pero hindi naman kailangan Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Maabot natin yung potential natin. Kasi linagay tayo na mataas, mga kapatid ng Diyos, para yung potential natin, maabot rin natin. Magawa yung maganda para sa Panginoon. Hallelujah. Meron ba kayong nakukuha sa ating mensahe sa umaga din ito? Meron ba? Gusto nyo ba yung pag medyo 60 years old na kayo, kasing edad na ni Pastor, tsaka kayo magsisumikap? Di ba habang bata pa lang, magsumikap ka na? Amen? Hindi yung kabigatan mo ang kumokontrol sa'yo, kundi nasa ibabaw ka ng problema mo. Hindi ka nagpapakontrol sa problema mo, kundi ikaw mismo ang nagkokontrol. Kasi may Diyos na nag-angat sa'yo. Hindi para maging buntot, kung hindi maging bisihari, maging gobernador, representative ng Diyos na buhay. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Flourishing. Hallelujah. Further, it is a dominion which man must be wise enough to use. Ito po ay isang pamamahala na kailangan ng tao ay marunong na paggamitin para sa tamang gamit. Man can discover and harness powers only to destroy him. Malungkot pero totoo, ang tao ay nakahanap ng mga malikhaing bagay, ngunit yung paggawa niya ng malikhaing bagay na yun ay pwede itong maging kapahamakan niya. Naalala niyo yung gumagawa ng dinamita? Yung dinamita na kung saan ginagamit sa mina, ginagamit mga kapatid sa ibang mga magagandang bagay mga kapatid. Ginamit ngayon sa gera. Yung nag-imbento nito ay nalungkot. Ang sabi niya, ayaw niya na ganito. Na yung kanyang imbensyon magamit sa mali. Kaya ginawa niya mga kapatid, naglagay siya ng isang award
Ang tawag ay Nobel Prize sa mga taong itataguyod ang kapayapaan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So, he has to learn that what God gave him, he must use as God would have him to use it. Hindi ibig sabihin binigyan tayo ng isip ng Diyos ay gamitin ito sa mali at taliwas sa gusto ng ating Panginoon. Man is not king. No? Ang tao ay hindi hari. Bagamat kami, pamilya namin, pangalan king, hindi po kami king ng sanlibutan, mga kapatid, ng buong mundo. Ng Diyos ang hari. Tayo ay what? Vice-hari lang. Palakpakan po natin ng ating Panginoon. He is a viceroy. Dominion and obedience must go hand in hand. Kung gusto mo maging matagumpay ka, ikaw na tao ng Diyos, mamahala ka ayon sa sinabi ng Diyos, pero kailangan ikay sumusunod. Dominion and obedience walk hand in hand. Hallelujah. Narinig niyo ako? Gusto mo magtagumpay? Oo, pastor, gusto ko rin magkaroon ng ganong bag ni Curly. 500,000. Ay mali, yung tinitingnan mo na ehemplo. Hindi po tama yung pinanggalingan, mga kapatid. Bagamat hindi ko linalahat at hindi pa naman siya talaga masabing guilty. Huwag kang titingin sa ganon, mga kapatid. Tingnan mo ang Panginoon. Hallelujah. Dahil ang tunay na yaman nasa Panginoon. Palakpakan mo natin ang ating Diyos na buhay. Grabe pala, pagka nasa ganitong gobyerno, ang daming kikitain. Kaya ayoko na maging pulis, ayoko na maging astronaut. Gusto ko maging district engineer. Oh my Lord. Ganun nga ba? Masisilaw ka ba sa ganito? Kung hindi tama ang pagkakuha mo ng iyong mga blessing, kita mo yung isang tao, mga kapatid, na naging saksi. Ibinalik niya yung sasakyan na hindi naman talaga sa kanya. Pera ng bayan. At least siya, binalik niya. Hindi ko lang alam sa iba. Kasi pwede sabihin, makikipaglaban siya ng demandahan hanggang sa makalimutan ng tao yung kaso. Pero at least itong taong ito, binalik niya yung sasakyan na hindi sa kanya. At pera ng bansa natin ang ginamit. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Napakagulo ng ating panahon, pero malinaw ang salita ng Diyos. One thing remains to note about the psalm that we have heard today expounded. Na mapansin natin na this psalm has nothing to say about the fall. Kasi sinabi rito, yung man is created lower than God because he is placed in a particular position as viceroy of the Lord. Walang binilang doon na ang tao nagkasala, wala doon dito sa chapter na to. Walang binanggit. Pero di ba alam niyo po, sa inyong pagkakaalam sa kwento ng Biblia, nung linikha ng Diyos ang lahat ng bagay, He looked at it and He said, everything is beautiful in His time. And yet Adam and Eve sinned. Yung plano ng Diyos na ang tao wag mamatay, mabuhay ng masaya, mag-enjoy sa presensya ng Diyos, naudlot po yun because of sin. At ang sabi ng Diyos sa tao, kailangan ikaw ay pawisan para ikaw ay magkaroon ng pagkain na makakain ng iyong pamilya. Ikaw naman na babae, pag manganganak ka, magdurusa ka. Bago lumabas ang sa itong pupunan mo ang iyong anak, magdurusa ka. May sumpa. Pero mga kapatid, hindi po natapos doon ang ginawa ng Lord. Sa dulo, naroon po ang pagliligtas ng Panginoon sa kanyang nilikha na nagkasala. Tinubos niya po ang kasalanan ng sanlibutan doon sa dulo. Hereby transforming the creation that fell into new creatures,
If any man be in Christ, he is a new creature. Oh, hallelujah! Bago ka nang nilalang, binawi rin ng Diyos sa huli yung nagkamaling mga tao na matagal niya na talagang gustong iangat at inangat niya na nga. Kaya nga dito mga kapatid, nandito yung katanungan na sinabi mga kapatid sa Hebreos 2:6, Hebrews 2:9. What is man that thou art mindful of him? Sino ba ang tao at inaalala mo sila? What is man that thou art mindful of them? Ito po ang sumunod, verse 9. But we see Jesus, who was made little lower than angels, for suffering of death, crowned with glory and honor, that he by grace of God should taste death for every man. For every man he will taste death. For whom? For himself? No, but for every man. Oh, hallelujah! Praise the name of the Lord. Indeed, God so loved the world. Makasalanan ka, marumi ka, malinis ka, pare-parehong mahal ng Diyos. Gusto ka niyang baguhin. Kaya mga kapatid, kayo na nariyan. Hindi ka lang inhinyero. Is Sister Zina an accountant? Are you a physician? Ano ka, sister? Owner ka ng Lasal? Ano ka, sister? Ha? Psychometrician? Thank God for them. We have a manager here. Malapit niya nang maging kanya na yung inasal, mga kapatid. Pero kung wala ang Diyos, ganun ka lang. Manager ka lang, psychometrician ka lang. Ikaw, Brad, ikaw na nakaasol, brother. Ito nakaasol na to, mga kapatid, bumili kayo ng pagkain sa kanya. Si Chef Elvin, ang sarap ng pagkain nila. Diyan makukuha yan sa saan yung lugar nyo? Mas masarap pa sa Jollibee pagkain nila. Bumili kayo. Bumili kayo sa kanila. Mario, ang galing niyan mga kapatid gumawa ng muebles, ng mga bagay-bagay, project, kaya niya. Oh. Pero kung wala ang Diyos, yun ka lang. Karpentero, engineer. Pero we thank God for them. Imagine mga kapatid kung walang engineer, walang karpentero, walang tubero, tapos sumingaw mga kapatid yung tubo dyan, kaya ni ayusin ko to. Hindi ko magagawa yun. Yung tubero pa rin ang gagawa nun. See? Importante lahat. Kahit na makasalanan, importante. Meron silang silbi. Pero mas may silbi yung iba. Kasi yung iba, ganito. Engineer man ako, hindi lang basta engineer. I am a good engineer. Kasi Jesus is with me. Kaya masaya ako sa ginagawa ko. Pinagbubutihan ko ang ginagawa ko. Jesus, others, and you. There is joy. Doon po siya nagpupunta sa mga misyon. Oy, doon sa lugar na yun, walang tubig. Tayo na church, gastusan natin, maghukay tayo para magkaroon ng tubig, ganito, ganyan. Naglagay siya ng tubig, praise the Lord. That is what we call as mission work. Pero pagka ang Panginoon, hindi mo naman sinare sa kanila, naibsan mo yung kauhawan nila sa kanilang uhaw sa lalamunan. Pero yung tunay na uhaw ng Espiritu, hindi natin naibigay sa kanila. Kailangan talaga ang Diyos doon sa ginagawa natin. Sa dulo, mga kapatid, hindi pa rin ang tao ang bida. Sino bida? Ang Diyos na nagtiwala sa tao. Na yung tao naman kailangan magtiwala sa Diyos na nagbigay sa kanya ng pagkakataon na maging mabuti. Parang hina ng palakpak. Hindi.
Hallelujah! What man failed to do, in closing, the Son of God can do. Hindi natin magagawa eh. Hindi nyo ba alam pagka meron tayong kapitbahay, humingi ng tulong, kapitbahay, parang masama ng kinikilos nung iyong inaanak. Ano yan? Parang naalihan ng masamang spirito. Naku po, matatakot ka ba? Hindi. Ikaw talaga lalapitan nila kasi ikaw yung mananampalataya na kakilala sa tunay na Diyos. Ipandung mo lang yung kamay mo at sabihin mo, in Jesus' name, masamang spirito, umalis ka sa katawan na yan. Hindi yan sa'yo. Ang Diyos ang gumawa sa katawan na yan. Huwag kang maging squatter dyan. Umalis ka sa pangalan ni Jesus. Ay, aalis po. Huwag kang matakot. Hindi katulad ng mga palabas sa napapanood natin, di ba? Natatakot lahat ng tao. Anong kapangyarihan meron ng dyablo? Wala. Mas makapangyarihan ang espiritu na nasa iyo kesa sa espiritu na nasa sanlibutan. Purihin ang Diyos. Pastor, easier said than done. Ganun ba lang kasimple? Yung naalihan ng masamang espiritu sa amin, lumulutang pa eh. Paano hindi titindig ang balahibo mo? Di ba nakakita na po kayo ng hayop na maliit? Tapos pinapakita niya parang malaki siya. Bakit niyang ginagawa yun? Para bluffing ka. Malaki rin ako ha. Kahit maliit lang siya. Di ba pinapalaki niya sarili niya? Meron mga ganyang isda, kunwari, maliit lang siya, pero kung kakainin na siya ng mas malaki isda, boom, lalaki siya. Bakit? Defensive. Huwag kang mapag-bluff sa kaaway. Higit ang Diyos sa kanya. Higit ang Diyos sa masamang espiritu na yan. Ang kailangan lang meron kang pananampalataya. Alam mo kung bakit ka naroon. Pinadala ka ng Diyos para mawala yung masamang espiritu ng tao. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. What man failed to do, the Son of God can do. In Jesus Christ, man reaches his ideal and destiny. In Jesus, man is what God meant him to be. Pwede kang maging matagumpay sa sarili mong galing, pero kung wala si Kristo, bitin ka pa rin. Kailangan ng Panginoon ay nariyan, kasama mo, dahil siya ang magbubuo, magkukumpleto ng hindi mo makumpletong gawa para sa Kanya. Mga kapatid, mga kaibigan, therefore, He is the final lordship and dominion. What man cannot do for himself, Christ can do for him. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya pala siya naparito. Hindi natin kaya sa ating sarili. We are vice hari. Tayo'y mga tinatawag gobernador, pero kung wala ang Lord, hindi natin makukumpleto. Kaya pala siya naparito para tayo tubusin. So nung tayo naman tinubos, bago ka nang nilalang. At God expects you to do good works. Hallelujah. For His kingdom. Marahil mga kapatid, ang ilan sa inyo naghahanap ng mensahe. Naguguluhan kayo sa panahon natin ngayon. At ilan sa inyo, kaya wala siguro dito, sumali sa rally. Alam niyo mga kapatid, unang-una po ang church na nakikiisa dun sa adhikain laban sa korupsyon. Bagamat ang ating pamamaraan ay iba, pinapag-pray po natin dahil alam natin, yung prayer natin, pinakikinggan ng Diyos. Ano magagawa ng mga nagrarally, nananalangin, hindi naman nila kilala ang kanilang kinakausap? Ang Christian church ang siyang pinakikinggan ng Diyos. Kaya kahit tayo narito sa church, at wala po yung mukha natin o presensya natin sa rally, naroon rin tayo mga kapatid, dahil ang adhikaing mabuti, namana natin yan sa ating Diyos. Kinamumuhian natin ang kasalanan tulad ng ating Diyos na hindi po natsisiyahan sa kasalanan ng sanlibutan. Nandiyan po mga kapatid, ang mga iskandalo sa paligid. Ang sabay nila, bakit ngayon lang? Purihin ng Panginoon, at least nagsimula na.
Dahil dun sa panahon ng ibang mga presidente, hindi po nagsimula. Lumala po. Hindi ko nababanggitin yung kung sinong presidente ang aking sinasabihan. At dun pa sa nakita ko mga kapatid, Pastor, politika na yan. At bakit hindi? Di ba tayo ay gobernador? Gobernador tayo. Pag mali na, kailangan magsalita tayo. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Paano, Pastor, itong isang senador, Kristiyano raw, na nadadamay dito, nakakaladkad yung pangalan. Paano yan? Ay, wala po kayong dapat ikabahala. Hindi kasi may church siya eh. Hindi nyo ba alam kung kayo mananampalataya? Yung leader maaaring magkamali, magkasala, bumagsak sa tukso. Pero si Jesus na yung pinaniniwalaan, nananatiling Panginoon mo, tagabaligtas mo. So anuman mangyari sa mga leaders, anuman mangyari sa tao, hindi ka apektado kasi ang pananalig mo hindi sa tao, kay Kristo. Hindi kasi tao rin yun eh. Nagkakamali, natutukso, na sumasabit din. And hindi ko naman masabi na pangit na napunta sila sa politika, I'm sorry. Pastor, kasi dapat ang Christian, ang pastor, dapat hindi na pumupunta sa politics. Tama ang iyong sinabi. Mas mainam, kung tinawag ka ng Diyos mangaral ka na lang. Huwag kang mag-isip na maging politiko pa. Dahil linagay ka na nga sa pinakamataas na posisyon. At kung ikaw ay kukuha ng posisyon na hindi na pagkapastor, that is demotion. Pero sa aking pakiwari, ginagalang ko po na kailangan rin natin ng mga na nasa politika na mga mananampalataya. Kasi sila po ang lalaban, mga kapatid, sa Kongreso at sa Senado tungkol sa abortion, sa SOGI bill, doon sa mga pagbukas ng maraming mga bahay aliwan, etc. Sino magsasalita laban doon? Mga mananampalataya pa rin. See? Kaya hindi rin natin sila pwedeng puntusan dahil sila naroon kasi ginamit rin sila ng Lord. Pero kung sila may babagsak dahil sila ay nagkasala, sagutin nila sa batas. Basta ang ating pananalig sa Diyos, non-negotiable. Kahit yung leader natin magkamali, madapa, magkasala, matukso, hindi apektado ang ating pananalig sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Oh, hallelujah! Praise the name of the Lord. Huwag kang manlambot, huwag kang malungkot, at magsabit sumabay sa sanlibutan. Kaya nga ba ayaw ko sumama dyan kasi ganito, ganyan. Hindi mo naintindihan sinasabi mo. Tao yan, ang kakamali yan. Ang aming sinishare sa inyo si Kristo. Subukan mo siya. Kasi kung ikaw mabuhay, gusto mo maging masaya lang at di ka magagalak, kulang yung kasiyahan mo. Kailangan magalak ka. It's not just happiness that the Lord wants you to have, but joy, fullness. Jesus, others, and you. Jesus Christ with you all the way. Hallelujah. Praise the name of the Lord. And in closing, Psalm 20 verse 7, mga kapatid, some trust in chariots, some in horses, but we trust in the name of the Lord. Yung iba ay umaasa sa karo, pwede yan siguro Rolls Royce. Yung iba na umaasa sa kabayo, baka Mustang. Or, di ba, yung mga kayamanan. Pero ang tunay na tao ng Diyos, umaasa kay Kristo. Jesus lamang. Alam mo yung yogo? Nakalimutan nyo na, yung yogo kanina. You only grow old once. Pero may mas maganda ron. You obey God only. Yogo. I better obey God than man.